Hello Parawalas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos. Pasok, intro! At syempre ngayon ay pag-uusapan natin ngayon ang kapapanalong Miss Universe Iloilo, si Alexi Brooks na lalaban sa Miss Universe Philippines. Oh my God, I'm so excited talaga sa laban na ito kasi ang galing-galing niya talaga doon sa kanyang local pageant sa Iloilo City. Talagang kinabog niya ang lahat at kinabog niya ang dapat kabugin ng bonggang-bongga. So, sa pagkapanalo niya, nag-trending yung lola ninyo, pinag-usapan sa mga Latin page, pinag-usapan sa mga kapitbahay natin, mga chismosa at mga chismoso din at talagang ayaw paawat sa pagka-trending. Sa kabaliktaran nun, meron din namang bashing na nangyayari kay Miss Alexi Brooks. Alexi May Brooks, ang bonggang-bongga. At yun ang nalungkot po ako. Pasensya na kayo, medyo maingay sa aking paligid kasi may nagpupukpok, may construction na nagaganap dito sa bahay namin. So, pag-usapan natin yung topic na Zusibini 2.0 daw, di umano itong si Alexi Brooks. For me, yes. Unang, at hindi lang naman ako ang nakarecognize niyan. Diba? Na-recognize mismo yan ni Miss Nicole Cordobes and Rabia Meteo during the pre-interview nila or casual interview nila na it's remind daw kay Miss Nicole Cordobes and Rabia Mateo na si Zusibini Tonsi. To be honest, sobrang prototype talaga when it comes sa speaking skills. Kabog na Zusibini Tonsi talaga ang prototype. When it comes sa haircut, of course, yes. Bulag ba kayo? Bulag ba kayo? Bulag ba kayo na hindi ninyo nakikita na prototype siya ni Zusibini? The kulay, mukha, syempre iba, di ba? Pero may hawig. Pero hindi naman kamukha. May hawig lang. The hair, the speaking skills and everything at alagang kulay. Pero yung pasarela, maiba tayo. Mas bongga ito, si Alexi May Brooks. So, kung i-continue nila siguro sa national pageant, ang ganitong mga styling ni Alexi May Brooks, kakabog pa. Pero pag international na, ang lalabanan ni Alexi May Brooks na ganito ang itsura, ay mukhang hindi na. Kailangan baguhin na talaga ang styling, total package at iba talaga yung total package na kasi siya, 'di ba? Dapat iba din yung i-offer, iba ang i-offer na styling na hindi yung Zusibini 2.0. Ay, yun lang naman yung napapansin ko sa kanya. Another bashing. Kakaloka. Ito talaga yung nanggigigil ako eh. Bisexual daw di umano si Alexi May Brooks. My gosh, issue ba yan sa inyo? Ang dami na nating isinend, the bisexual, lesbian, wala namang issue yun sa organization, pero pinipilit ninyong maging bisexual kung ano-ano daw, mukhang lalaki daw, ganyan-ganyan si Alexi. Pala desisyon kayo sa mga nangyayari? Bakit? Hindi, hanggat wala siyang pinupost na part siya ng LGBTQ community, wag dapat kayong mag-speculate, wag kayong mag-desisyon sa buhay niya kung anong dapat niyang gawin. Kailangan nakakaloka. Mga Pinoy talaga, nakakaloka. Kasi mga Pinoy lang naman yung nagbibigay kulay, nagbibigay malisya doon sa ipinapakita. Hindi ba kayo kontento sa ipinakita ni Miss Alexi May Brooks na kabog when it comes sa Q&A, sa swimsuit at ang bongga ng gown, kudos sa gown.
ang bongga, hindi pa ba kayo kontento noon? Humahanap talaga kayo ng malalait sa kandidata ng Iloilo City. Ang dami talagang panlalait sa kanya, nakakalungkot at kawawa naman yung bata. Kayo nang nagdesisyon sa buhay niya kung ano siya. Hindi ba dapat yung may katawan ang magdesisyon sa buhay niya kung ano siya, kung girl, boy, bakla, tomboy man siya, or whatsoever ang gusto ninyong tawagin sa kanya? Hindi yung kayo magdidesisyon. Siya dapat yun. Kung wala siyang ina-announce, babae siya. O ganun lang. Mindset. O ganun lang. Hindi yung magdidesisyon kayo na bisexual siya, lesbian siya. Wow, talaga lang naman. At ang dami niyong kinukuda. Ito pa, ang pangatlo, bakit nung nasa Philippine team siya sa SEA Games, believe kayo kay Alexi May Brooks? Laban Pilipinas, puso! Yun ang mga sinisigaw ng mga sports enthusiast. Ano ba? What? Nakakaloka. Tapos believe kasi ipinapanalo niya ang Pilipinas. Oh, Viva Pilipinas, Viva Pilipinas. Oh, di ba? Bakit sa beauty pageant ganyan kayo? Ganyan kayo siya sa kanyang mga babash. O, diba? Anong kaibahan na i-represent niya ang Pilipinas sa Miss Universe at kaibahan ng i-represent niya ang Pilipinas sa SEA Games? O, diba? Pag sa sports bongga, bakit nilalait niyo yung yung physical aspect ni Miss Alexi May? No, nakakalungkot talaga yung mga Pinoy. Hindi ko kayo kinakaya ng bonggang-bongga. But still, I love Alexi May Brooks the way she is. At wala akong problema, wala akong nakikitang ano ba tawag dito? Wala akong nakikitang mali sa ginawa niya doon sa Miss Iloilo 2024. Perfect ang ginawa nun. Pero, ang ito lang masasabi ko, so kung ano ang ginawa niya dapat dito sa Miss Iloilo Beauty Pageant, ay hindi niya dapat gawin sa Miss Universe Philippines. Iba naman dapat ang i-showcase niya. Iba naman niya dapat ang Alexi May Brooks na ipakita niya, hindi yung same as ganun pa. Kagaya ng ibang mga beauty queen, kung anong pinapakita sa local, ganun din sa national, tapos ganun din sa international. Tapos hype pa na ipanalo ng girls yung yung competition. Wala namang pagbabago. So, ganun lang naman din kay Alexi May Brooks. Wala ko nakikitang butas at problema sa performance niya dito sa Miss Iloilo 2024. Magkakaroon lang yan ng butas kung ganito din yung gagawin niya sa Miss Universe Philippines 2024. Dapat iba na. Dapat humiwalay siya doon sa ginawa niya sa local pageant para pasabog every time na lumabas si Alexi May Brooks. Pasabog ng bonggang-bongga. At saka excited na talaga ako kung sino man ang makikipagbardagulan dito kay Alexi sa Miss Universe Philippines. I'm so excited na talaga. Grabe. I'm sure din na nag-iisip na mag-back out yung mga magbabalak subali. Kasi nakita nila yung quality, nakita nila yung beauty, nakita nila yung dedication ni Alexi May Brooks na ipanalo ang competition. Kaya sa mga nagdadalawang isip, mag-back out na kayo. Yun talaga yung iniisip ko, magba-back out yung mga yung mga chinichika na sumali. Actually, may chika na nga sa akin na nagdalawang isip daw, di umano itong girls na ito na mag-back out na kasi nga nakita niya ang performance ni Alexi May Brooks. O, diba? Hay naku, girl. Kung ako sa'yo, mag-back out ka na at huwag ka nang sumali sa pageant. Kasi dati ka pang dapat dati ka pang sumali sa pageant pero nag-back out ka rin. So, mag-back out ka rin ng tuluyan kasi tatakot ka kay Alexi May Brooks. So, there you go, guys. Congratulations sa Iloilo na nakapili kayo ng bongga at pinakabongga at kabog na kandidata na ilalaban sa Miss Universe Philippines 2024. There you go, guys. Anong masasabi ninyo sa pinagsasabi ng mga girls na ito? Ng mga bashers na ito? Mabuti pa nga si ibang bansa, no? Hindi siya talagang positive talaga yung yung mga comment doon sa kanya sa mga Latin page, Thai, Indonesian, positive. Yung mga Pinoy lang talaga.
ibang klase kayo. At alam na alam ko kakaninong fans kayo. Grabe. Yung mga fans ng mga sikat na beauty queen na gustong sumali dito sa sa Miss Universe Philippines, yun sila, yung mga basher ni Alexi. Kasi takot na takot, threatened na threatened ang kanilang mga manok sa Miss Universe Philippines na maligwak kasi merong napakagaling. There you go guys, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po sa hindi pa po nakasubscribe. Please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell para updated kayo when sa maglabas ako ng mga video and mga live. Thank you so much. Pasok, outro.